Cherry Blossom. Welcome po sa aking YouTube channel. Kasama niyo po ako, si Cherry Lululu. Ayan, ito po yung aking background sa aking nasa likod. At maayos na po yung ating camera ngayon dahil Itel Vision na po ang ginagamit po natin ngayon na camera. Hindi na po yung Cherry Mobile dahil merong mga hindi siya malinaw yung camera. Pero malinaw po dito sa Itel Vision. Okay, so kakabili ko lang yan. So ang ating gagawin ay reaction video. Ayan, habang meron tayong green screen effect yan. Ang ating i-react po natin, syempre matipid na po ito, yung DIY solar power generator ni DIY Pinoy. So ito I think matipid po ito para sa kanya. So subscribe niyo po ang kanyang YouTube channel DIY Pinoy at bumili na kayo ng mga gusto niyong DIY sa Shopee. Ayan. So meron po siyang Shopee account. Yung mga gusto niyong paggawa na DIY. So ang natin yung DIY solar generator na sana gagamitin natin sa radio broadcasting. Sandali, radio broadcasting ang narinig niyo ay lahat po ng na nasa batas po yan ay yung pagtatayo ng radio station ay illegal. But ito po ay wala na po, hindi na po illegal. Recommended na po ito yung mga ganitong transmitter na tulad nito. Ayan, nakikita niyo sa screen. Okay, so at lahat ng mga equipment yun, bibiling ko rin yan. So, kulang na lang ako ay DIY solar generator. So, ito, re-recommended ko po ito dahil kahit hindi na kailangan ng baterya sa sasakyan, ito gagamitin mo yung Light P04 battery. Ganito yan. Napakalaki na po ang baterya po niyan. Ayan. So, yan po yung gagamitin natin sa gagamitin ko for radio broadcasting. Kung bago pala sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe, at hit ang notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. At huwag niyo pong kalimutan i-like ako sa Facebook at i-follow niyo po ako sa TikTok. Ayan. Okay, nagti-TikTok live na po tayo. Meron po akong 2 programa sa TikTok live. Yung Debate Boses Sambayan at Radio Time at Huntaan. Ay, 3 pala, Huntahan. Pagkatapos ng 2 programa na yun, meron tayong kwentuhan, di ba? Okay, shoutout po sa mga nakasama natin sa TikTok live. Yan. Hello po sa inyo. Ayan. Okay, so, nag-guest din po ako. Ayan. So, ang i-react po natin ay DIY solar generator na gagamitin ko rin. Ay, para kumita po ang YouTube ko, like and subscribe po kayo at manood din kayo ng mga past videos ko. Ayan. Para makabili po ako ng ganito, yung solar generator na i-react natin. So, hahanda tayo ng headphones. Ayan. Ay, shoutout kay Boss Rino, Ayan. Ayan. So, okay, ihanda ko lang yung screen. Ay, sandali. Ihanda natin yung password kasi nakiram tayo ng phone. Okay, ayan. So, okay, sabi ni Boss Rino, i-record ko muna. Ayan. Ayan, lalabas na po yan. Okay, so, sabi ni Boss Rino, i-react na natin to. Tirahin na natin to bago pa tirahin ng iba. Kung first time mo lang gagawa ng portable solar generator, mga ka-DIY, para sa iyo ang ginamit niya toolbox, no? video na to. So, sobrang dali lang ng gagawin natin na portable generator. 3 easy steps lang, meron ka ng portable generator, mga ka-DIY, na pwedeng i-charge via solar or pwedeng i-charge via lithium-ion phosphate battery charger. So, meron na tayo ditong charger mismo pang LiPo. Meron lang tayong mga components na kakailanganin. Siyempre, unang-una yung charger nga, pero pwede rin to i-charge via solar. Kung gusto nyo siyang lagyan ng solar charge controller, ituturo ko rin sa inyo kung paano yung gagawin, mga ka-DIY. So, syempre, para sa ating generator, ang gagamitin natin ay itong Deli plastic toolbox. So, yun. Deli plastic toolbox, mas matibay daw yan Meron niya sa Mr. DIY, yun sa mga is hardware ganyan yung Deli. Meron din sa online yung Deli plastic toolbox. Ayan. So, link nga pala nito ay nasa video description. At syempre, ano pa ba? Huwag niyo po kalimutan, i-like niyo po siya sa kanyang Facebook. I-subscribe niyo po kanyang channel. Meron po siya sa Shopee yung kanyang video description. Yung mga materials na kakailanganin sa DIY solar generator. Plastic toolbox. So, link nga and battery ay nasa video description. At syempre, ano pa bang kakailanganin natin?
yung ating lithium iron phosphate na 22AH Bushen battery pack mga ka-DIY. So ito nga pala, yung last video natin, pinakita ko sa inyo kung paano siya gawin, yung battery pack. Ito, binalot ko lang. So heat shrink wrap lang, tapos nilagyan ko ng wire para magamit natin. Pero optional naman na balutin to mga ka-DIY. Kung wala kayong pambalot, okay lang kahit hindi nakabalot. Basta make sure lang na hindi nyo short yung mga terminals. Ayan no. So kinover ko lang kasi meron naman akong available. Ayan, battery pack. At syempre, kailangan din natin ng ito. Okay. So ito yung magiging 12 volts panel output natin. So nandito na kasi lahat. Alam niyo importante kasi ito yung may voltmeter para makita mo. Dapat pala, wag mo isasaksak o kunyari 110, wag mo isasaksak sa 220, ganun. So ito, pag lumabas ay 12 volts lang ang sasaksak mo. Wag isasaksak yung kasi nasira yung mga device yung 9 volt na solar panel sinaksak ko sa 5 volt na device nasira yung 5 volt na device or yung 3.5 na device so pag sinaksak mo sa 12 volts lang. Pag sinaksak mo sa 220 lang. Ganun lang 'yon. So meron tong output na 45 watts mga ka-DIY power delivery. Bawat isa niyan ay 22.5 watts, 22.5 watts. So, equivalent to ng 45 watts output. Meron tayong 12 volts cigarette output. So, pwede natin isaksak dyan yung ating pwede natin isaksak dyan yung ating vacuum, 12 volt DC fan, o kaya naman router. So, dito natin yung isasaksak. At syempre, ang 12 volt, ang gagamitin natin yung 12 volt FM transmitter, pwede na rin dyan sa car charger na yan. Yung cigarette, yung car and cigarette charger. Right, adapter. Meron tayong voltmeter para malalaman natin kung ilan pa yung capacity o voltage ng ating battery pack. At syempre, kailangan natin ng on-off switch. So, ayan. Tapos, optional nga na solar charge controller kung gusto nyo siyang i-charge via solar. So, pwede din i-charge siya sa solar kung meron ka nito. Oo. Pwede rin gano'n. Hindi po direkta sa charger. Ito, optional lang din. So, kayo na lang ang magdi-decide kung gagamit kayo. Kasi meron naman tayong charger nito Rekta na to ikakabit sa battery, mag-charge na siya. So, napakasimple. So, unang step sa ating 3-step kung paano gawin ang ating battery pack solar generator ay syempre, i-prepare natin yung case at ikabit natin ang ating panel board. So siya nga pala, binutasan ko na to. Ayan, nakikita nyo, gumamit lang ako ng cutter and then nabutas ko na siya kagad. Sobrang dali lang kasi manipis lang naman yung plastic, cutter lang at saka drill mga ka-DIY para sa pilot hole. And then, sakto na nga pala to kasi syempre, mineasure ko na yan. Kailangan na nga pala natin tanggalin tong takip. Ito yung step 1 ha. Butasin at ikabit yung ating panel board. So, ayan. May mga screw holes dyan. Lagyan lang natin ng tornilyo. At syempre, binutasan ko na yan para madali at makita nyo na sobrang dali lang nito gawin. Binutas ko na yan para isasalpak na lang. Yan, ganyan lang kasimple. Lagyan lang natin ng nuts. Tawag dyan ay rivet. Yun, yung ginaganon, rivet. Grabe naman pagkagawa nyo, no? Yung mga nakikita ko kasing portable generator mga ka-DIY, actually, ang gaganda naman. Kaso, sobrang complicated. Oo. Tsaka, tingin ko, ang hirap gawin. So, para sa mga newbie at tsaka baguhan, ito yung pinaka-easiest way paano gumawa ng portable generator. Mapapower na nito yung laptop mo. Yes. O kaya mga 12 volts ilaw, 12 volts devices. Pwede na itong mga ka-DIY. 12 volts kasi ang acid transmitter na 7 watts, 50 watts, ewan ko lang sa 150 at 660. Pero recommended na to. Recommended na to sa mga magbabalak pa lang magtayo ng community radio station, gumamit kayo ng ganito, solar generator.
quality. Makakapag-charge ka na ng maraming bagay. So, ayan. Higpitan lang natin, i-fix natin yung pwesto niya. Maganda sana kung matatakpan pa din, no? Kaso medyo mataas kasi yung switch, kaya hindi uobra na matakpan. Unless ilulubog natin siya. Hindi na kailangan kasi takpan yan. So, ano gagawin mo doon sa takip? Ano na lang? I-jump shock mo na lang or gagamitin mo sa ibang mga sa mga sa mga yung mga putulan, huwag sasayanin. Lagay niyo po doon sa sa mga yung mga gilid-gilid, epoxy na lang. Mga ka-DIY, once nakabit na natin yung ating 12 volts panel, so tapos na yung step 1 natin, proceed na tayo sa step 2. Ikakabit na natin yung battery tsaka yung iba pang wires. Ayan. Ito yung ating battery pack. So, nahubad. Nawala yung shrink wrap. May na-short kasing BMS mga ka-DIY. Na-short yung balance lead nung siguro lumambot yung balance lead na yun nung hinit shrink wrap ko. Kaya nasunog. So, kailangan niya BMS. At saka laki ng battery. Ito pala yung itsura ng Light PO4 battery. Yan. So, napakalaki po nito. Kasi laki lang ng ganito. Kasi laki lang ng ganitong kamay ko. Mga ganyan. Yan, mga ganitong kamay ko, ganyan. So, pero napakamura nito. Promise. Pinalitan ko na lang ng panibagong BMS. Pero yun pa rin naman, same setup lang. Wala naman akong binago. Tinanggal ko lang yung wrap. Ngayon, para pag kunay-konektahin, dahil nga ito ay quick and easy, may pipiyok pa. Quick and easy na portable generator for beginners, 3 easy steps. So wala tayong hinang masyado. Bukod sa pagkakabit lang ng 4 na wires na yan lang yung hinang na ginawa ko dito. 'Di ba? Wala naman ng iba kasi ito binutas ko lang yan. Tapos kinabit ko yung output panel natin. Ngayon kailangan nyo nito, terminal block, para pagkonektahin yung ating mga wires. So, gagamit pala ako ng female connector. Nilagyan ko lang ng wire. Ikakabit. Meron tayo dyan, kaso lang, hindi, ginamit natin sa 9 volts. Yun na nasira yung, yung na 5 volts na, sa 9 volts. Hindi pala pwede yun. So, ito yung sinasabi niya. Ayan. Tinuha ko po, ha? Sorry. Ito po yung sinasabi niya. Ayan. Female connector ho siya. Ayan, ito yun, Ayan. Kaso, meron siya ang USB. Hindi ko po akalaing na masisira yung device ko. Hindi ko po sasabihin device. Pero sa yung 5 volt device ay hindi pwede sa 9 volts na solar panel na direkta. Baka masira po. Ganun. Nasira na ka. Ganun. Yun, so, okay. So, yun, tuloy po yung tayo sa video. Fit ko siya dito sa ating output. Yan, twist lang. Dahil super easy lang nitong mga ka-DIY. Tapos ikakabit lang natin sa ating ipitin lang natin dito. Kailangan babala yan. Ito. Yung kulay puti na yan. So dalawa lang naman to, isang negative tsaka isang positive side. Hindi kaya makasya ikot to. Make sure lang na naiipit yung ating wire. Yan. Para saan nga pala tong female connector na to? Para sa charging yan mga ka-DIY. Kasi ang dulo nito ay, ayan yung male connector na yan, para dyan yan. Sana naman, dinotasa mo ng para direkta na. Yan. So, kagat na yan mga ka-DIY.
Tapos ito nga pala, i-cable tie ko na lang para hindi gagalaw masyado yung ating connector. Lalo kapag sinasaksak kasi natin, syempre gagalaw-galaw yan. So, lagyan natin ng cable. Dapat sinabaan mo yung yung sa DC female connector para meron siyang sasaksakan doon sa may butas. Butasan mo na lang yung box sa gilid. Oo, tapos lagyan mo na lang. O, kahit saan na, butasan mo na ng bilog, tapos doon mo lang direkta. Cable tie. Para fix siya, hindi gagalaw. Baligtad. Hindi na kailangan sa italing ganyan. Pinaiksi mo kasi yung wire eh. So, ayan. Meron tayong charging input connected dyan sa ating output panel. Tapos dito sa kabilang side, dyan naman natin ikabit yung ating battery. Yan. Tanggalin ko lang kasi nilagyan ko lang ng electrical tape para sigurado walang maso-short. So, sa positive side ulit yung ating red. Pula sa kaitim. Positive. Pag pag pula, positive. Pag itim, negative. Yan, ipit na yan, mga ka-DIY. Tapos yung negative. Yung yung speaker wire, hindi lang po yan pang pag speaker yan. Pwede po yan sa battery. The positive and the negative, di ba? Pag sa itim, negative. Pag sa pula is positive. Ganun lang po yun. Pag nilagay mo sa positive at negative, short circuit talaga yan, no? Negative naman. So, kung wala kang experience sa paghihinang masyado, easy lang to mga ka-DIY. Ayan. So, connected na yung ating battery, output, tsaka charging input. Ngayon, try natin i-on. Nasa 13.6, so, ayan. Pwede na. 13.6. Mayroong voltahe ang ating charger. Tapos, meron na rin tayong USB output. Yan, tsaka dito. Off. Siya nga pala, pag magtatanong kayo ng protection, meron po tayong fuse para sa ating output at meron tayong BMS. So, ayan, tapos na yung ating step 2. Okay, importante yung BMS saka yung fuse para hindi mag-short circuit. Ganon. Madali naman bumili ng fuse no? Saka, ito BMS, mabibili na lang yan online. Sa kanila, sa DIY Pinoy. Sa ibang online BMS, okay, tanda nyo Light PO4 battery, yung kanyang kalaki, at BMS. At saka, quick charge na yung meron siyang USB charger, ganun. Voltmeter, cigarette, yan, ganun. Yung step 2, pinagkabit-kabit lang natin yung ating wires gamit yung terminal block na to, mga ka-DIY. Output, battery, input. Ngayon, step 3, try natin. Teka lang sandali. Mainit dito sa aking hindi ko binuksan sa electric pot. Sandali lang Ayan, okay na. Okay, tuloy. I-charge gamit ang ating charger. So, wala tayong blocking diode, kaya umilaw yung charger natin ng green kasi may kuryente na pumapasok sa ating charger galing sa battery. Which is okay lang naman kasi hindi naman permanenteng nakasaksak yung charger dyan. Pwede nyo namang hugutin. Ngayon, try natin i-charge. Magkukulay pula yan mga ka-DIY. Once sinaksak naman natin, magre-red na siya. So, charging na ang ating portable generator. Ganun lang kadali. Ayun, tumataas yan. Tataas yan. So, ayan. Tataas yan ng 0.1 volts. So, 0.1 volts. Kaya, yung 13.6 ay naging 13.7. Pwede naman yung 12 volts din.
step 3. O, di ba? Sobrang dali. Ganyan lang, meron ka ng portable generator, mga ka-DIY. Meron ka na ditong USB output up to 45 watts at saka dito mo na isasaksak yung inyong mga 12 volts load. So, paano ba isaksak yung 12 volts load? I-demo ko, mga ka-DIY. Okay, sige. Halimbawa nga pala full charge ka na at hindi mo naman gagamitin ito ng matagal, pwede yung tanggalin yung ating charger. Ayan. And then pwede nyong itago na rin dito sa loob yung inyong charger para hindi na mawawala. O, di ba? Andyan lang siya. Ayan. Ang dami pa sa kanya nito. Dapat yung, dapat yung baka space, yung baka may space na, na lang, ilalagay na lang yung ibang components doon, tulad ng, DC, butaso na lang, tapos yan, lalagyan mo na ng epoxy, yun. Kasi yan, maraming space, di ba? Hindi ko masara. Yun. So, kasyang-kasya, turn off. Ngayon siya nga pala, paano natin ikakabit yung solar generator? So, madali lang naman, itong battery terminals na yan, lagyan nyo lang yan ng wire, and then ikabit nyo rin dito, para kumonect siya sa battery. Dito mga ka-DIY, lagyan nyo lang ng wire yung battery input. And then dito sa ating solar input, gagamit lang kayo ng ganito. Ay, ayan. Or depende, pwedeng ganito o kaya iba pang connector. Basta, pwede nyong kabitan ng solar panel. So, dito nyo siya ikakabit. Pwede rin yung NC4 connector o yung DC female connector na pinakita ko kanina. Ayan. Pwede nyong butasan dito sa gilid. And then, dyan nyo siya isasaksak for solar charging. Ang recommended nga dito is 50 watts. So, okay na yun mga ka-DIY. Pero since nga ito ay pinaka-easy build, hindi ko muna to ikakabit. Pero kung sakaling ikakabit nyo man, yan, dyan yan nakalagay. And then, ganyan. O, ayan, di ba? Meron ka ng portable solar generator. Ngayon, ide-demo ko paano natin gagamitin to para i-power halimbawa yung ating 12 volts router. So, 12 volts yan, router sa bahay, nagkaroon ng brownout, kailangan ng internet. So, kailangan nyo nito mga ka-DIY, cigarette male to DC female, DC male din. Ang tawag pala dyan ay car and cigarette adapter, yun. Pwede car charger, ganyan. Pwede mo sa cigarette, sa car and cigarette output, male charger, yun. So yun, makakabili ka nyo, Kahit wala kang sasakyan, ito lang gagamitin mo, sa quick charge lang yan. Ito lang, nabibili lang din to sa Shopee, ilalagay ko lang din yung link sa video description. So, turn on natin. And then, isaksak natin to dito. Ayan. So, may ilaw indicator din siya. Ayan, red. So, isaksak na natin sa ating router. And then, ayan, mabubuhay na ang ating router. Ayan. Gumana ang 12 volt device. Pwede rin gamitin yung 12 volts na FM transmitter para sa pagtatayo ng radio station nyo na gumagamit ng solar generator at solar panel. Worth it na to at recommended na to sa mga nagtitipid sa kuryente na ayaw gumamit ng Meralco. Kasi syempre, kailangan natin yan. Alam niyo naman, wala tayong budget, di ba? Na solar generator ng kuryente. Ito na magagamit natin. Sa mga nagtitipid po dyan, ito pwede rin to sa ilaw rin. Para buong bahay mo mailawan mo na, di ba? Tuloy. Ayan. Halimbawa naman, gusto nyong magpagana ng inverter. Ito, kagaya nito, gusto nyong magsaksak ng 220 volts na appliance. O yun, yung pwede yan, yung Meralco, yung mga 220, sasaksak yung electric fan, TV, rice cooker, radio, I think LED, radio pwede rin yung mga 220. Wag lang nyo po isasaksak ang washing machine at flat CRT TV. Pwede yung flat screen TV lang. Kasi hindi kakayanin ng solar generator ito. Yung washing machine at yung CRT TV. Kagana lang yung LED, yung mga flat screen.
kagaya ng TV, pwede rin. Gagamit lang kayo ng inverter, mga ka-DIY, power inverter. Pero ito ay modified sine wave, so hindi to pure sine wave ha. Pero kung meron kayong pure sine wave, pwede rin. Importante yung pure sine wave or kahit hindi pure sine wave, oo. Basta meron ka lang kuryente na galing dito sa solar power generator. Hindi gumagamit ng Meralco. Basta dapat meron siyang cigarette sa kabilang dulo. So, tanggalin natin. O, ayan, yan yung nakita niyo, ayan, yung mil cigarette, oo. Yung mil cigarette na na adapter. Yung scar and cigarette adapter. Yan. Ayan. So, pwede ka nang magsaksak ng 220 volts na appliances. Kagaya nga ng TV, mga ka-DIY. So, tanggalin ko na yan. Ayan na, inverter. So, nasa Shopee rin to. Link sa video description. Kung halimbawa daw marami akong gustong ikabit dito sa ating output. Halimbawa, magkakabit ako ng router at saka electric fan. Pwede, gamit ka lang nito. Uy, naku, ang dami. O, di ba? Ikakabit mo lang dito yan. So, meron ka ng madaming output. O, di ba? Sobrang flexible naman eh. Ayan. O, iilaw na yung router. Tapos ito, pwede mo nang ikabit sa inyong electric fan, mga ka-DIY. Sa inyong 12 volts DC fan, o kaya Yung mga 12 volts, pwede mo isa na dyan. iba pang 12 volts na appliances. Tapos ito yung ating quick charge port. So, testingin natin kung gagana. Sa cellphone. Pwede rin sa sound card. Yan. Sasakay yung sound card. Yung mixer ninyo sa source sa music ng FM radio. Ayun, gumagana naman. So, lobat na lobat tong cellphone na to. Patay. Ayun. Both port naman gumagana. Yun nga pala, 22.5 watts at saka 22.5 watts. Sabay, 45 watts yung kayang output ng ating USB. Halimbawa, bitin ka naman sa USB, anong pwede nating gawin? Halimbawa, kulang yung dalawang USB na to, mga ka-DIY, ano daw dapat gawin? So, ganito lang. Bili ka lang nito, and then isaksak mo dito, mga ka-DIY, o, diba? Meron ka ng additional na USB output. Dagdag pa yan ah. Ayun, o, diba, gumana? Tapos yung kabila pa, try natin. Yun nga lang, hindi na to quick charge kasi mumurahin lang tong 12 volts to 5 volts adapter na to eh. So, ayun. Meron ka ng 4 na USB output. So, ganun lang siya kadali gamitin. So, napaka-flexible ng ating cigarette outlet na to. Marami siyang pwedeng paggamitan. Gamit ka lang nito, magkakaroon ka na ng additional USB o kaya ito, pwede mo na ikabit yung mga 12 volts load. So, ayun. Ilaw na ulit. So, ganyan lang kasimple gumawa ng portable generator, mga ka-DIY. Sobrang basic. Kung halimbawa magtatanong ka, paano naman yung sa capacity, paano malalaman? Yung voltage po na yan, meron niyang equivalent capacity, mga ka-DIY. So, ilalagay ko na lang yung chart. Ayan. So, ganyan. So, ngayon, yung ating voltage na yan, halos full charge pa yan kasi full charge yung ating battery pack. Pero kung gusto mong lagyan ng medyo mas magandang indicator talaga, pwede ka naman gumamit ng ganito. So, ito yung dati ko pang ginagamit na battery capacity meter. Meron siyang voltage at saka yung battery SOC, state of charge. Kaso, hindi rin naman kasi ganun sobrang accurate. Reference mo lang din talaga yung voltage. So, pwede mo tong ilagay dito. Sakto yan dyan. Tapos, ilubog mo lang para pwedeng takpan. Pero since ito nga mga ka-DIY ay pang beginner, 3 easy steps lang nagawa na natin siya. Ito na lang. Okay lang naman yun eh. Basta nakikita mo yung voltage. Madali mo nang malaman yung battery capacity. Pag umabot yun ng 12 volts, lobat na yun. O kaya pag nag-disconnect na yung BMS, sobrang lobat na yun mga ka-DIY. I-charge yun na. So, ayun lang para sa video na to. Sana nag-enjoy kayo. Baka pala i-post ko rin to sa Shopee. Baka merong interested natin na ka-DIY na gustong bilhin. Ipo-post natin para if ever
wala kang time gumawa, meron ka na kagad portable generator. Sobrang easy lang. So, ayun lang mga ka-DIY. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share our video. DIY Pinoy. Oo. Subscribe niyo po siya. Ayan. Alam niyo na, enjoy ako doon sa, affordable pala. I take afford na to itong, solar generator na pinakita niya. So, ayun. Meron ka ng live PO4 battery. Meron ka ng, car adapter, yung car and cigarette adapter. Meron ka ng quick charge na may voltmeter. Meron ka ng, yung mga connectors sa solar power. Very solar controller. Yun. So, magagamit natin siya haring-araw. Yung haring-araw na nandito na magpapalakas at magtitipid ng inyong mga kuryente. Magbibigay sa inyong kuryente ng libre at wala bayad. Environmental and eco-friendly yun, para sa inyong pagtatayo ng sariling radio broadcasting. Ito na lang po gagamitin nyo. Sadali na po, nasa batas po yan ng ng NPC. Follow the rules. Follow the rules and regulations ng NPC na kung gusto niyo malakasan ng FM radio, you can have a license. Kung gusto niyo magkaroon ng magpasok na advertisement para kumita ang inyong radio station, you can kumuha ka ng license at franchise mula sa NTC at sa Congress, no? Yun, so okay, kung nagustuhan nyo po ating reaction video, first time po mag-reaction video, don't forget to like and subscribe na dito, notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. Subscribe ito si DIY Pinoy. At subscribe nyo po rin ako. Don't forget to like and subscribe na dito, notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. Para kumita po tayo at makabili ako nitong solar power generator. Ayan. Gagawin ko po ito sa bahay. At papakita ko po sa inyo. At huwag niyo po kalimutan i-like ako sa Facebook at i-follow niyo po ako sa TikTok. So, this is it for our today's video, reaction video. See you on the next video. Arigatou gozaimashita. Sayonara, cherry blossoms!